Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid sa Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada. Para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayon pong umaga, welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Sa araw pong ito, araw ng Thursday, ang atin pong pag-aaral ay pinamagatang The Ultimate Source of Peace. Hahanguin po natin ang pag-aaral sa aklat po ni Marcos, Kapitulo 6, talatay 45 hanggang 51. Mark 6:45-51. Samahan po ninyo ako at atin po itong basahin. Immediately, Jesus made his disciples get into the boat and go on ahead of him to Bethsaida, while he dismissed the crowd. After leaving them, he went up on a mountainside to pray. Later that night, the boat was in the middle of the lake, and he was alone on land. He saw the disciples straining at the oars because the wind was against them. Surely, before dawn, he went out to them, walking on the lake. He was about to pass by them. But when they saw him walking on the lake, they thought he was a ghost. They cried out, because they all saw him and were terrified. Immediately he spoke to them and said, "Take courage, it is I. Don't be afraid." Then he climbed into the boat with them, and the wind died down. They were completely amazed. Pagpalain nawa ng Panginoon ang pagkabasang ito ng kanyang banal na salita, na sa araw pong ito'y ating pagbubulay-bulayan. Sa bawat pag-aaral natin dito sa Tinig ng Pag-asa, ipinapakita po natin ang buong tema, ang konteksto ng mga talatang ating pinag-aaralan. Ano po ang gustong ma-achieve ng ating pag-aaral ngayong umaga? Una, ang theme, Christ is our sovereign Savior who brings peace or true peace even in the midst of life's storms. Ito po ang tema ng Mark chapter 6. Ipinapakita ang dakilang kapangyarihan ng Diyos na handa siyang magbigay ng kapayapaan sa kabila ng mga kabagabagan. So, ang proposition na ating gagawin, true peace is not the absence of trouble, but the presence of Christ. Ito po ang realidad. Hinahanap po ng tao ang kapayapaan sa maraming mga bagay. Kapag okay ang takbo ng buhay mo, nakasalansan ang lahat ng sirkumstansya ayon sa gusto mong pagkakasalansan, payapa ka. Kapag maayos ang takbo ng iyong negosyo o ng trabaho, may regular source of income, okay naman ng iyong mga anak, ang relationship mo sa iyong asawa okay naman, at meron kang kakainin sa kinabukasan, may damit na sosuotin, may maayos na buhay, meron tayong kapayapaan pag ganon. Pero kapag nawala na sa ayos ang pagkakasalansan ng mga bagay na gusto mong mangyari, kapag hindi na maayos ang takbo ng buhay, dumating doon sa krisis ng kawalan ng pantugon sa kinabukasan, doon po tayo naghahagilap ng kapayapaan. Pero ito po yung proposition ko. True peace is not the absence of trouble, but the presence of the Lord Jesus. Amen? So, atin pong simulan mga kapatid ang ating pag-aaral. Tandaan po ninyo, peace is something the world desperately longs but cannot produce. Ito po ang naisin, wala naman pong gusto ng digmaan eh. Wala pong taong gustong may kaaway. Wala pong gusto ng nagpapatayan. Wala naman po sigurong gusto ng isang magulong klase ng pamumuhay. People long and desperately longs for peace. But the problem is we are looking for peace in some other ways na hindi makapangako ng tunay na kapayapaan. So, ang bawat bansa, they negotiate for peace. Lahat ng tao, they pursue peace. And yet, peace remains elusive. Napakahirap matagpuan.
Ang dami pong mga namumuno sa mga bansa. Ito naman ang pangako. Lilinisin ang bayan sa mga kaguluhan, mag-aalok ng kapayapaan, pero pag nandun na sila, nadidiskubre nila na hindi nila kayang ipagkaloob ang kapayapaang ito. Sapagkat ang tunay na kapayapaan, isa lang ang pwedeng magbigay at ito ay ang prinsipe ng kapayapaan. Sa Biblia, we find that peace is not a circumstance. Take note, peace is not a circumstance, it is a person. The Prince of Peace is not only the one who saves us, but the one who sustains us in the difficult circumstances of life. When you cannot find peace, Jesus is the answer to that. Kaya sa main verse ng Matthew chapter 6, ang sabi ng Panginoon, "Take heart, it is I, do not be afraid." Mark 6:50. At ang katagang ito ng Panginoon, kapag ating pinanghawakan sa ating mga buhay, ano man ang sirkumstansya, nasa maugang klase ng pamumuhay ka, maybe you are in a rocky boat ride right now. Ang sabi ng Panginoon, kapatid, take heart, it is I. Do not be afraid. Sa pag-aaral natin lagi, araw-araw, ating inuuna ay ang konteksto. Ano ang context ng Mark chapter 6, 45 to 51? Simulan natin pabalik at nakita natin na ang pangyayaring ito ay pagkatapos na ang Panginoon ay nagpakain ng 5,000. Mababasa natin yan sa Mark 6:30 hanggang 44. Pag nagbabasa ng Bible at nakita niyo yung narrative, balikan niyo muna yung una na pinanggalingan ba't ito naganap. At makikita natin kung ano yung una at ano yung dulo. Kung napapagitnaan ang mga bagay na ito, makikita mo doon ang konteksto. So dito po si Jesus ay nagpakain ng 5,000 at dahil natugunan niya ang pangangailangan ng physical ng tao, yung physical needs ng tao, hinabol siya ng mga ito. Namangha ang mga tao sa kanyang ginawang himala and they wanted him to become king. And they want to make him king by force. Alam nyo mga kapatid, ito naman ang realidad Talagang sa kahanap ng tao ng katugunan sa kanyang physical na pangangailangan, gagawin niyang Panginoon, gagawin niyang hari, ang kahit sino na sa tingin niya ay makatutugon sa kanyang material na pangangailangan. Kaya, no wonder, napaka-fanatics ng mga tao Sa politika ng Pilipinas ngayon, makikita nyo kung gaano ka-fanatiko ang mga tao. Na talagang iluluklok nila, tatawagin nilang tatay kahit hindi nila tatay kapag sa tingin nila ay makatutugon ang taong ito sa kanilang pangangailangang material. Kapag may pangako ng kapayapaan, kapag makapagdudulot ng pansamantalang tighaw sa kanyang pagkagutom at pagkauhaw, itataas niya ito bilang hari. Kaya walang tigil ang political disunity among Filipinos dahil kanya-kanya tayo ng kampo, kanya-kanya tayo ng pagtataas kung sino ang gusto nating gawing hari. Pero nakakalimutan natin mga kapatid na meron namang isang Diyos at hari ng mga hari na siyang dapat pangunahing itataas sa ating mga buhay. At dito, nakita ng mga tao ang kapiraso. Sasabihin ko pong kapiraso sapagkat hindi naman ito ang totality ng pagka-Diyos ng Panginoon. Yes, Jesus can provide miracles. Yes, Jesus performed a lot of miracles, but that is not the main intention why He came. That is not the whole of His ministry. It is just a small particle of Him being God, Messiah, and human at the same time. Namangha sila doon kasi wala naman taong makagagawa noon. Imagine ninyo, 2 tinapay o 5 tinapay at 2 isda. Paramihin mo ng ganon. Sinong hindi gagawing hari ang makapagpo-provide sa kanya
ng pantugon sa kanyang pangangailangan. Pero sa halip na tanggapin ng Panginoon ang alok na ito na siya'y gawing hari, na siyang kinasasabikan ng marami ngayon, na siyang gusto ng marami ngayon, gusto ng maraming tagasunod, gusto ng maraming palakpak, gusto ng maraming mga boboto sa kanya. Eh siyempre, kung ikaw yon, nako, sige, payag na ako, gawin niyo akong hari. Pero si Jesus, ano ang nangyari? Na po, to prevent political misunderstanding, Jesus immediately sends his disciples away by boat while he retreats. Take note, he retreats to pray alone on the mountain. So, pinaalis niya yung kanyang mga alagad. Sabi, sige, mauna na kayo. Go! Iwanan natin yung mga tao. Sumakay kayo ng bangka. At siya, he went alone to the mountain and he prayed. Anong sumunod na nangyari? So while on the lake, the disciples encounter a fierce storm. Yung Sea of Galilee ay pangkaraniwan yan. Nabanggit ko na po yan ng isang araw sa ating pag-aaral. Common yan na meron talagang mga storm na nangyayari. Pero ito po yung nangyari during the fourth watch of the night. Yung fourth watch, yung huling ika-4 na bahagi na po ng gabi, ay maaring 3 to 6 a.m. yan. No po? At ang sabi po, they are already exhausted. Imagine ninyo, nung nagpakain ng Panginoon ng 5,000, sila yung host. Sila yung nag-divide sa mga tao, pinaghati-hati, pinagrupo-grupo. Sila ang nagpakain dito, yung 12. Kaya, imagine ninyo, 5,000 people, tapos 12 lang kayo nagpakain, pagod na nga kayo nun. And then Jesus immediately told them to ride the boat and go to the other side. At habang nandun sila sa gitna ng paglalakbay, palagay ko naman, walang motor nun, no? Ang bangka di sagwan. So, habang gao dito, gao doon, no, forgive me for the term, yun ang alam kong, o sagwan dito, sagwan doon. Pagod na sila, takot dahil may bagyo, and they are struggling. And it is in this moment, during the time of struggle, during the time of exhaustion, during the time of fear, Jesus comes to them walking on the water. Now, ating pag-aralan ang sermon. Una, puntahan natin ang verse. So, ang unang-una po nating makikita rito, ang nag-utos sa mga alagad para tumawid sa lawa ay walang iba kundi ang Panginoon. Amen po ba? Tanong, alam ba ng Panginoon na may bagyo o may unos? Of course. Dahil kung hindi siya all-knowing. Hindi siya sovereign Lord. So kung alam ng Panginoon na sa gitna ng paglaot ng mga alagad, sa kanilang buhay, sa kanilang paglalakbay, batid na ng Diyos ang magiging kaganapan. Ganito po ang idea ng buhay Kristiyano. Lahat ng bagay na mangyayari sa anak ng Diyos, sa mga tagasunod ng Panginoong Hesukristo, ang tawag doon ay Father-filtered. Anong ibig sabihin nun? Filtered by the Father, allows by the Father. And He allows those things to happen kasi meron siyang tinutupad na layunin. In fact, sa kasaysayang ito, ang una nating makikita, Jesus sends them into the storm. In the same way, God allows us to be in the same situation just as the disciples. Ano po ang sabi ng Mark 6:45? Immediately. Dali-dali. Pagkaraka. Yung mga term na ginagamit sa Tagalog Alalaong bagay. Jesus made His disciples get into the boat and go on ahead of Him to Bethsaida. So that is the word of the Lord. That is what He wanted the disciples to do. He ushers them into the storm. He made His disciples get onto the boat.
Jesus deliberately sent his disciples into a situations where he knows a storm will come. Tama po ba? Ang tanong ay, bakit? Why? Ano po ang sagot natin dyan? Kayo na madalas na nakikinig sa akin, palagay ko alam nyo na ang sagot. Jesus deliberately sent his disciples into a situation where he knows that it will be difficult. He knows that it will test their faith, that they will be frightened, that they will lose hope. Di ba ganito naman tayo madalas? Dumarating tayo sa dulo ng ating pisi. Dumarating tayo sa hangganan ng ating kakayahan. At bakit yun pinapayagan ng Diyos? Iyan ang malaking tanong. Ang sagot? To teach them to depend on Him and to grow their faith. Dalawang bagay na mahalagang maintindihan sa mensaheng ito. Dumepende tayo sa Diyos at lumago tayo sa pananampalataya. Kaya napakahalaga po mga kapatid kung ang iyong pananampalataya na andun sa Reformed Theology. Sa Reformed Theology, itinuturo na si Kristo o na ang Diyos ay sovereign over all things. Pag hindi ganito ang turo ng iyong relihiyon, delikado ka kasi ang Diyos mo limitado. Ang Diyos mo hindi alam ang mangyayari. Ang Diyos mo walang kontrol sa sirkumstansya. Pero sa ating paniniwala, sa pananampalatayang reform, ang Diyos ang siyang may kontrol ng lahat. And that includes the storms. Amen? Ano po sabi ng Isaiah 45 verse 7? I form light and create darkness. I make well-being and create calamity. Pag hindi ganyan ang Diyos na kilala mo, mahinang klaseng Diyos ang iyong pinagtitiwalaan. Uulitin ko, ang sabi ni Isaiah 45:7, I form light and create darkness. I make well-being and create calamity. Diyos ang nagpapaulan, nagpapatigil ng ulan. Diyos ang nagpapabaha at nagpapahupa ng baha. We have seen a lot of those things happen in the scripture. Pag hindi ganun ang pagtitiwala mo sa Diyos, na ang Diyos ang may kontrol ng lahat, lagi kang matatakot, lagi kang mag-aalala, at lagi kang mawawalan ng pag-asa. Amen? Tandaan nyo mga kapatid, to illustrate this, imagine niyo ang isang coach ng basketball o any kind of sports. A coach doesn't test his athletes during practice para saktan siya. Sinusubok, inihahanda, pinaparusahan ng maraming mga exercises ang isang atleta. Hindi para pahirapan, hindi para lumpuhin, hindi para saktan, na ang intensyon ay gupiin ang kanyang atleta, kung hindi, para ihanda ito sa tunay na laban. Nung tinatanong yung boxing champion na si Manny Pacquiao, kung bakit nakakatagal siya ng 12 round, ang sabi ni Manny Pacquiao, kasi ang training namin ay 30 rounds. Ang training ay 30 rounds. Samantalang ang tunay na laban ay 12 lang. Pero kung sanay ka sa 30 rounds, maning-mani na sa'yo ang 12 rounds. Likewise, mga kapatid, Christ sends His disciples into trials to teach them to trust Him fully. Amen po mga kapatid. Parati, naririnig niyo yan dito. Na kahit na anong mga talata ang buksan natin, isa lang ang tema eh. Ang tema ay ang kapangyarihan ng Diyos na magpalaya, mag-provide, sumubok,
para patibayin ang ating pananampalataya at pagtitiwala sa Kanya. Amen? Take note, ang unang dapat nating makita, ang Diyos ang nagdadala sa atin sa gitna ng bagyo. Pangalawang dapat nating makita, Jesus sees us in the storm. Bagamat siya ang nagdala sa atin sa bagyo, isa lang ibig sabihin, nakikita niya tayong pumapasok sa bagyo. Alam niya kung ano ang nangyayari sa gitna ng unos. Nakikita niya tayo sa gitna ng kalagayang yon. Mark chapter 6, 47-48, later that night, the boat was in the middle of the lake, and he was alone on land. Habang ang Panginoon ay nag-iisa, ang sabi ng verse 48, he saw the disciples straining at the oars, because the wind was against them, and shortly after dawn, he went out to them. So, doon muna tayo. Doon muna tayo sa idea na nakikita ng Panginoon ang nagaganap sa atin kahit sa gitna ng bagyo. Though he was on the mountain praying, Jesus saw that they were making headway painfully. So take note, God is never distant from our struggles. In fact, He is our great high priest who intercedes for us. Yan ang sinasabi ng aklat ng Hebreo 7:25 Meron tayong tagapamagitan sa Ama na laging namamagitan sa ating mga pagdaing, sa ating pangangailangan, because He sees us in whatever circumstances we may be. Psalms 139:7-12, it reminds us that we cannot flee from His presence. Hindi tayo makakatago sa presensya niya. Even in the depths, He is there. Saan ako pwedeng tumago na hindi mo ako makikita? Saan ako pwedeng pumunta na hindi tanaw ng iyong paningin? Wala! Kaya kapatid, kung sa panahon ng ating pagkakasala, alam natin na alam ng Diyos ang ating ginawa, sa panahon ng ating pagkatakot, sa panahon ng ating pagiging nasa mabigat na sirkumstansya, alam din nyo ng Diyos. Nakikita rin tayo ng Panginoon. Kaya ano makikita nating Reformed truth? God's omniscience, God's omnipresence are never suspended. He sovereignly sees and He sovereignly orchestrates our trials for His glory and for our sanctification. Amen, mga kapatid. So, ang Diyos ang nagdadala sa atin sa mga unos ng buhay at namamasdan niya kung anong nagaganap sa atin sa mga unos ng buhay. At pangatlo, Jesus comes to us in the storm. Ano sabi ng talata? No? Nakita niya ang mga alagad. Na-discuss na natin yun kanina. At sumunod na talata sa verse 49, but when he saw him walking on the lake. Hindi pala yun, sa 48 pa. No? Ang sabi, he saw the disciples straining at the oars because the wind was against them shortly before dawn. Anong ginawa ng Panginoon? He went out to them. He went out to them. So sa ating nabasa, immediately, He spoke to them. He went out to them and spoke to them and said, take courage. It is I. Don't be afraid. And Jesus, He comes walking on the sea, the very thing that the disciple was so afraid about was now under the feet of our Lord Jesus Christ. And they told each other, this is no ordinary man. This is the Lord of creation.
sapagkat the very waves na ating kinakatakutan, nilalakaran lang ng ating Panginoon. And they are terrified and think He is a ghost. Sa halip na ikagalak na nandun ang presensya ng Panginoon, kinatakutan ito ng mga alagad at ang sabi nila, isa siyang multo. But Jesus speaks, take heart, it is I. Yung word na it is I ay katulad ng kataga ng Diyos sa Exodus 3:14. I am, the divine name of God is I am, ego eimi sa Greek. It is I. Jesus is declaring His deity in the storm. And to illustrate this, mga kapatid, imagine a child crying in a storm at night, frightened by thunder. But as soon the father enters the room, the peace returns. Not because the storm is gone, but because the child is no longer alone. Di ba? Yung presensya ng somebody in our lives can get rid of the anxiety and the frightening spirit in us. Alam niyo nung araw, mga kapatid, si Aling Denang, yung nanay ko po, si Aling Denang Nanay Denang. Nung araw po kami maliliit, nanay ko ay nahilig sa bingo, yung kinakalog, bingo po. At dumadayo po siya ng bingo sa kapitbahay namin. Pero para niya magawa yun, patutulugin niya muna kami. Alam niyo po nung araw, wala namang ilaw, perok-perok. Yung alam niyo yung perok-perok, yung crudo ang ginagamit, crudo, hindi nga gasolina, kaya ang itim ang itim. Ano po? Sisindihan nyo ng nanay ko, patutulugin kami. Hindi po kami natutulog ng walang ilaw Lagi po, nasanay po kami, lagi ko na ikukwento to. Bata pa ho kami, lagi kaming may ilaw pag natutulog. Ngayon, ang nanay ko, siguro kinakabahan siya, baka mamatay baka masunog. Pag siya pumunta sa kapitbahay. Yung kapitbahay naman po, puro kamag-anak namin yun, no? Nung kami nasa Manila, doktor pa, baka sabihin ng mga kapatid ko hindi naman totoo yung kinukwento ng kuya, hindi na namin alam yan. Kasi maliliit pa, yung iba nun wala pa. Ako pa lang at saka yung aking sumunod na kapatid na si Lando. No po? So maliliit pa kami nun. At siguro ang ginagawa ng nanay ko, papatayin niya yung perok-perok. Akala niya tulog na kami. Ako po matatakutin ako sa dilim, no? Pag hindi nga kami sanay na matulog na walang ilaw. Nako, pag nakapa ko po na wala na sa tabi ko yung nanay ko. Nako, sa loob-loob ko, kami na lang dalawa ni Lando. Ang tatay ko po, security guard, lagi yung panggabi, ano po. Kaya kami lang naiiwanan. Naririnig ko naman yung kalugan ng bingo, kasi malapit lang naman yung yung kapitbahay lang kami pinagbibingguhan. So, ang gagawin ko po, kukurutin ko si Lando. Iiyak yun, iiyak. Pag narinig ng nanay ko, umiiyak na si Lando, uuwi na yon kasi naiyak Narinig naman niya ngayon, di darating ang nanay ko. Sasabihin, ba't ka umiiyak? Kuya kinurot ako Subukan ko ni Lando, magagalit sa akin ang nanay ko. Pero pag nandun na ang nanay ko, kahit paluin ako, payapa ako kasi alam ko, hindi na ako dapat matakot kasi nandun na ang nanay ko. So, naikwento ko lang yon, mga kapatid. So, dito po ipinapakita yung katotohanan, mga kapatid, na Christ is Emmanuel, God with us. Not just during Christmas time na kinakanta natin yung First Noel o Emmanuel, kundi ito yung katotohanan na si Jesus will always be with us, especially in the trials of life. Amen? At pang-apat, Jesus brings peace in the storm. Ito ang sinasabi ng verse 51. Verse 51 says, Then he climbed into the boat with them, and the wind died down. They were completely amazed.
Ang sabi po, he got into the boat with them and the wind ceased. So his presence brings peace. The storm calms, but more importantly, their hearts are calm. Tumigil ang unos at tumigil din ang kanilang pagkatakot. Mga minamahal na mga kapatid, this points to the greater peace that Jesus gives through His death and resurrection. Ano sabi ng Romans 5:1? Therefore, since we have been justified by faith, we have what? We have peace with God through our Lord Jesus Christ. Sa pamamagitan ng ating Panginoon at ng kanyang kamatayan sa krus at pagkabuhay na maguli, napawalang sala tayo, therefore, we now have peace with God. Hindi na tayo kaaway, hindi na natin dapat katakutan ang kanyang galit sapagkat tayo ay tinubos na ng dugo ng kanyang bugtong na anak. Kaya sa John 14:27, peace I leave with you, my peace I give to you. Kaya anong reform insight ang makikita natin dito? Una, peace with God comes not from our works, but from Christ's finished work. Ang kapayapaan di natin kayang trabahuhin. Ang pakikipagkasundo natin sa Diyos hindi natin kayang ma-achieve. Nagawa lang ang pakikipagkasundo natin sa Diyos sa pamamagitan ng ginawa ng ating Panginoong Hesus. And because of that, we now have peace with God. Pag tiningnan tayo ng Diyos, sasabihin natin sa Kanya, peace na tayo. Hindi dahil sa ginawa natin, kundi dahil sa ginawa ng Kanyang bugtong na anak. Amen? So He didn't just calm the sea, He bore the wrath of God for our sins to bring eternal peace. It will no longer put our soul in jeopardy. We are secured in the eternal peace that brought about Christ's death and resurrection. It was brought by the death and resurrection of Christ. Now, anong application ng mga talatang ito? Una, para sa mga mananampalataya. Hindi mo nakasali dito ang non-believer. Para lang to sa mga Christian. Ang tanong, are you going through a storm? Don't assume Christ has abandoned you. Gaano man kabigat yan, kapatid? Gaano man ka masalimuot yan? Tandaan mo, ang Panginoon ang nagdala sa iyo dyan. Yes, kung bunga man yan ang iyong pagkakasala. Pwedeng gamitin ng Diyos ang mga kasalanan natin, ang mga kamalian natin, yung mga kapalpakan ng buhay at ng desisyon para sa ating ikatututo. Importante lang kung bunga yan ng kasalanan, matuto tayong umamin, magsisi at huwag nang ulitin muli. Dahil alam naman natin, bawat pasya, bawat pagkakamali, may kaparusahan. Dito pa lang sa lupa, may parusa na yan. Amen? So bilang Kristiyano, kung nandun ka sa storm because of your hard-headedness, because of your sin, because of your stubborn decision in life, wag mong kalimutan, sa kabila ng mga bagay na ginawa mo, nandun pa rin ang Panginoon, hindi ka inaabandona. At kapatid, tandaan mo, nakikita ka niya, and He will come to you. He is with you. And trust not in the calm, but in the Christ who comes. Amen? Huwag kang magtiwala sa pagtigil ng unos. Magtiwala ka sa Panginoon na pwedeng magpatigil ng unos. Now, for the unbeliever, for those who don't believe, the greater storm is not life's trials, but the wrath of God against
sins. So, ano pwedeng gawin ng non-believer? If you don't believe right now, come to Jesus, who endured that storm at the cross to offer you peace with God. Ang panalangin ko, kilusin ng Diyos ang iyong puso, gawaran ka ng buhay sa pananampalataya, at pagkalooban ka ng biyaya at ng pananampalatayang makilala ang kanyang bugtong na anak. Only then, we will have peace with God. Now, some reflection questions na pwede niyong gamitin para sa inyong pag-aaral, Bible study, or small group. Una, what storms are you facing right now, and how are you responding to them? Magandang discussion, hindi po ba? Bawat isa dumadaan sa mga unos ng buhay. Paano natin tinutugunan ang mga bagay na ito? Puno ba ng pagkatakot, pag-aalala? In what ways has God used trials in your life to grow your faith? How can you practically remind yourself of Christ's presence during difficult times? And do you have peace with God through Jesus Christ? If not, what is keeping you from Him? Magagamit niyo po yan, mga kapatid, sa inyong mga small group, Bible studies, or personal reflections. Now, let us conclude our study for today. The disciples were terrified of the storm until they saw Jesus. They were even more afraid when they saw Him walking on water until they heard His voice. But when He got into the boat, everything changed. Anong susi? The key is not the absence of storms, but the presence of the Savior in the midst of the storms. Napakarami pong mga parable, napakaraming kwento sa Biblia na ang nananatiling matibay, nagtatagumpay sa mga unos ng buhay ay yung pinapatnubayan ng salita ng Panginoon. You know the parable of the two builder, the one who builds his house on the sand and the other who built his house on the rock, on the stone. The one who built on the sand, pagdating ng unos, giba. But the one who built the house on the rock remains. At ang sabi, ito'y inihahalimbawa at inihahalintulad sa tao na nakikinig at nagsasagawa ng mga salita ng Diyos. The key is not the absence of storms, but the presence of Christ in your life. Pinananahanan ka ba ni Kristo at ng kanyang mga salita? Siya ba ang nangunguna sa takbo ng ating mga buhay? Huling hamon, let us then fix our eyes on Christ, the Prince of Peace, the great I Am, the one who walks on water and still the storms not only outside of us, but within our hearts. Amen? Ito po ang inyong lingkod. Si Pastor Ruel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga, dito po sa Tinig ng Pag-asa. God bless po, mga kapatid.